Nakakailang text na nga si Eric kay Nida, ngunit hindi pa rin siya nito nire-replyan. Mag-reply ka naman, sweetie pie, buko pie, pizza pie ko. Please? Kapag hindi ka pa nag-reply, tatalon ako sa building. Gagawin ko talaga yon. Huling text nga ni Eric. Nang biglangan tumunog ang cellphone niya, kaya agad niya itong tinignan at reply nga yon ni Nida. Sige lang, tumalon ka na, mas okay yon, papansin ka. Napanguso naman si Eric dahil sa reply na yon ni Nida. Tatalon talaga ako, hindi ako nagbibiro. Nandito na ako sa building malapit sa amin. Sige lang, tumalon ka na. Hindi na pala, nag-reply ka na eh. Miss na kita agad, kahit isang araw pa lang kitang hindi nakikita. Namimiss ko na agad ang kagandahan mo, aking iniirog. Ewan ko sa'yo. Umasa ako magugustuhan mo rin ang tulad ko, binibining marikit na dalangin ko. Natatawa nga si Eric dahil sa mga tinetext niya kay Nida. Asa ka, hindi kita type, may saltik ka. Bigla nga nawala ang mga ngiti sa labi ni Eric at hindi na niya rin-applyan si Nida. Pumikit nga lang siya habang nakaduyan sa likod ng bahay nila nang tumunog ulit ang cellphone niya. Uy, Eric, joke lang. Nagalit ka na yata. Sorry. Hindi ako galit. Nasaktan lang. Wala akong saltik, sweetie pie. Ganito lang ako. Pero kaya ko naman iayos ang sarili ko kung ayaw mo sa ugali ko. Nagbibiro lang ako. Sorry na. Nagliwanag nga ang mukha ni Eric at bumangon mula sa pagkakahiga sa duyan. Bukas, pagpasok ko dyan, may gusto kong itanong sa'yo. Text nga ni Eric. Bakit hindi pa ngayon? Mas maganda sa personal para makita ko reaksyon mo. Bahala ka. Salamat at nireplyan mo na ako. Siguro, natakot ka din oh. Wala ako sa building, nandito lang ako sa bahay nakaduyan. Kakauwi ko lang galing palengke eh. Namalengke ka? Hindi, umextra ako. Sipag mo naman pala. Kailangan eh, kami na lang ni nanay ang magkasama sa buhay. Pareho pala tayo, ako nga si Lola na lang ang meron ako. Tapos hindi ko pa siya nakakasama. Pero may kasama naman siya sa probinsya namin, mga pinsan ko. Buti naman at may kasama siya. Mahal na mahal mo siguro ang lola mo, no? Oo naman, siya kaya ang tumayong nanay at tatay ko. Kaya naman pala eh. Ako din, mahal na mahal ko ang nanay ko. Maaga kasi nawala si tatay eh. Namatay sa sakit ng TB. 14 pa lang ako nang mamatay siya. Ako naman, hindi ko na nakita ang nanay at tatay ko. Pero change topic na tayo, ayoko nang malungkot. Ako din, ayoko nang malungkot na usapan. May lungkot ka din palang itinatago, no? Pero kung titignan ka, napakamasayahin at napakakalog mo. Oo eh, ayoko may stress. Sabi nga tuloy ni Francis, maluwag ang tornilyo ko sa utak. Parang tama naman si Sir Francis, haha. Ang sarap ng ganito, yung nire-replyan mo ko. Tama nga sabi nila Kuya Franco at Francis, mabait ka naman pala talaga. Ay, hindi ako mabait, maldita talaga ako. Alam ko mabait ka. Kung yan ang tingin mo sa akin, salamat. Gabi na naman nga at magkasama na naman sa kwarto sila Yumi at Franco. Katatapos nga lang nito maligo, kaya naman tumabi na siya kay Yumi. Love, I'm ready, fight na. Nakangising sambit nito. Ako din love, ready na. Nakangiting tugon ni Yumi. Halos mapunit na nga ang mga labi ni Franco dahil sa laki ng ngiti nito. Love, pwede mag-request ng ulam bukas? Tanong nga ni Franco. Oo naman, ano bang gusto mo? Adobong paa ng manok. Nakangiting tugon nito. Kumakain ka pala nun, love? Oo naman, love. Hindi mo ba alam? Hindi eh. Nagluluto dati si mami ng ganun sa bahay eh. Ang sarap kaya. Bigla nga natahimik si Yumi nang banggitin ni Franco ang mami nito. Love? Bakit love? Tugon ni Franco. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Nakangiting tanong nito. Ayaw niyang ipaalam muna sa'yo eh, pero kasi karapatan mong malaman. Ang mami mo. Bakit? Si mami? Nagkita kami sa karinderya. Seryoso? Paano? Kailan? Sunod-sunod ng tanong nito tsaka bumangon. Kahapon ng umaga. Umayos nga ng upo si Yumi kasabay ng paghinga nito ng malalim. Akala ko kung sino yung nakaupo sa labas ng karinderya. Kaya nilapitan ko kasi ang tagal ko na siya nakikitang tumitingin sa akin eh. Sabi nga niya nung una na mamahinga lang siya. Hanggang sa inamin niya sa akin na siya ang mami niyo. 2 taon na daw siya dito, love.
Pero wala siya lakas na loob para magpakita sa inyo ni Francis. Natatakot siyang harapin kayo. At wala naman pala siya naging anak sa bago niyang asawa at hiwalay na rin sila. Bakit kailangan niya matakot kung alam niya lang na napakatagal ko na siyang hinihintay na bumalik? Sinabi ko din sa kanya yon, pero magugulat ka sa sasabihin ko na alam niya ang mga nangyayari sa inyo, ang mga nangyayari sa bahay. Talaga? Paano? Love, isa sa 3 ang espiya ng mami mo. Ano? Anong isa sa 3? Love, hindi kita maintindihan. Isa kila Ira, Michelle at Nida ang nagre-report sa kanya sa mga nangyayari sa inyo. May idea ka ba kung sino? Sandaling natahimik si Franco. Totoo ba to? Isa sa kanilang inutusan ni Mami na pumasok sa bahay para malaman niya lahat ng mga nangyayari sa amin? Oo, love. Ganun nga. Hindi ako makapaniwala. Ako nga din, love eh. Nagulat nga din ako. Pero sana kung sino man yon, huwag mo na pagagalitan o paaalisin. Napag-utusan lang siya eh. Pero sa tingin mo, sino siya, love? Tanong ni Yumi. Ikaw ba, love? May suspetsa ka kung sino? Mahirap magsalita, lalo na't hindi ako sigurado eh. Pero si Nats, sabi niya baka daw si Nida. Malabong si Nida, love. Kasi magta3 taon na siya, naabutan pa niya yung mga dati naming kasambahay. Tsaka si Tito Fred na nagpasok sa kanya, pinsan ni Daddy yon. Kung hindi si Nida, sino kaya kina Ira at Michelle? Sa tingin ko, si Michelle. Kasi mag-aapat na si Diana nang pumasok siya eh. Mas nauna si Ira sa kanya. Siya nga kaya? Nakakabigla kasi, si Michelle ang pinakatahimik sa kanilang 3. Tama ka. Si Michelle mismo ang nag-apply sa amin eh. Natatandaan ko yon. Dahil si Ira nagdaan sa agency. Baka nga si Michelle. Love, labas muna ako ha. Magpapahangin lang ako. Sige love. Tulog ka na. I love you. Umalik nga muna ito sa noo ni Yumi bago lumabas ng kwarto. Nagtataka nga si Eric at Jovan kung bakit tinipon ni Franco ang 3 babae. Kuya Jovan, anong meron? Bakit nasugod yatang umuwi si Kuya Franco? At bakit tinipon-tipon niya sila Nida? Pag-uusisa ni Eric. Hindi ko din alam eh. Tara kaya, makichismis. Loko, dito lang tayo. Kuya, para saan ba to? At nagsama-sama tayo? Tanong nga ni Francis pagkatapos silang tipunin ni Franco sa living room. May kailangan ka malaman, Francis, at may kailangan tayong malaman kung sino nga ba ang espiya dito. Tugon ni Franco, sabay tingin isa-isa kila Ira. Ano? Hindi ko magets, kuya. Francis, si Mami matagal na nakabalik dito sa Pilipinas. At isa kila Michelle, Ira at Nida ang nakakaalam nun. Ano? Si Mami? Nandito? Bakit hindi siya nagpapakita kung talaga nandito siya? Naguguluhan tanong ni Francis. Sir, wala po akong alam dyan. Tugon nga ni Nida maging si Ira. Pero si Michelle nananatiling nakayuko. Michelle, ikaw ba? Tanong nga ni Franco, kaya nagtinginan sila dito. Nagangat nga na mukha si Michelle at luhaan ang mga mata nito. Sir, sorry po. Sorry po talaga. Tsaka nga ito humagulgol ng iyak. Patawad po sa inyo ni Sir Francis. Ngayong alam niyo na po, wala na po rason para mag-stay ako dito. Tatanggapin ko po yung galit niyo. Kasi mali naman po talaga ako eh. Tsaka tatanggapin ko po kahit anong parusa. Saad nga ni Michelle habang patuloy ito sa pag-iyak. Ira at Nida, iwan niyo muna kami. Okay sir. 3 na nga lang silang naiwan nila Francis. Hindi ako galit at lalong hindi kita parurusahan, Michelle. Pero gusto ko malaman kung paano kayo nagkita o nagkakilala ni Mami. Tahimik lang naman si Francis habang nakikinig. Nagkita po kami ng mami niyo sa bus station po. Ilang beses na po kasi ako nag-a-apply pero hindi po ako natatanggap. Tapos ayun nga po, kausap ko rin yung pinsan ko sa cellphone. At sinabi ko hindi na naman ako natanggap sa trabaho kaya babalik na lang po ako sa probinsya. Hindi ko po alam na narinig po pala ng mami niyo yon. Kinuusap po niya ako kung gusto ko daw po magyaya. Tapos tinanong ko po kung saan kasi wala din daw po akong experience sa pagyayaya eh. Pero nang sinabi niya po kay Franco de la Vega, pumayag po ako. Saka gustuhan ko rin po na magkita ka ng personal kasi po idol kita. Sinabi din po niya na magre-report ako sa kanya ng mga nangyayari sa inyo dito sa bahay. Hindi na po ako nagtanong kung bakit ko kailangan gawin yon. Basta pumayag na lang po ako. Lumapit nga si Franco sa kanya at tinakbayan siya. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Hindi ako galit. Thank you sir, ang bait mo po talaga.
Pwede ko pa makuha number ni Mami? Sige po, eto po oh. Sabay kuha nga ni Michelle ng cellphone niya at ibinigay niyang number ng mami nila Franco. Ngunit nang tawagan niyo ni Franco ay out of coverage area na. Siguro mula na magpakita si Mami kay Yumi, nagpalit na rin siya ng numero. Ani ni Franco. Baka nga po sir. Pasensya na po talaga ha. Wala kang kasalanan, napag-utusan ka lang naman. Simula sana ngayon, sa amin ka na maging tapat ha? Opo sir, pangako po. Sige na, sila Ira at Nida naman ang kakausapin ko. Okay po. Sunod ngang kinausap ni Franco sila Nida at Ira at ipinaliwanag sa mga ito ang mga nalaman niya kay Michelle. Dahil nasa trabaho si Franco at nasa eskwelahan naman si Diana, ay tumulong ulit si Yumi sa karinderya nila. Kasama nga din niya dito si Natalie. Good morning. Pagbati nga ni Eric. Kanina good yung morning ko, kaso nung dumating ka, bad na. Pagbibiro ni Natalie. Ang bad mo talaga sa akin, Natalie Coco. Hi, Ma'am Yumi. Pagbati nga niya kay Yumi pero tila hindi siya narinig nito. Nats. Oo, kumag. Kapag babuntis, nagigimbing eh. Ha? Buntis ka rin? Nabingi ka rin eh. Sira, bakit mo ba natanong? Ikaw lang ba nakakita sa akin? Kaluluwa na ba ako? Mangguloid ka talaga. Uy, Yumi Bells. Pagtawag nga ulit niya dito pero busy pa rin ito sa pagsasalansan ng mga soft drinks sa ref. Uwi na nga ako? Bye. Tugon nga ni Yumi. Ayun, talas ng pandinig kapag sinabing uuwi na ako. Ayaw talaga ako makita eh. Parang hindi kaibigan ah. Humarap naman si Yumi dito at lumapit para batukan ito. Joke lang, payakap ako. Namiss ko best friend ko Mongoloid eh. Saad nga ni Yumi. Okay na sana sa namiss at payakap, may Mongoloid pa kasing kasama. Arte-arte mo. Tsaka nga niyakap ni Yumi si Eric. Uy, sali ako. Tsaka nagiyakap nga si Natalie. Buo ulit tayong tatlo, igroupin na yan. Ani nga ni Eric at nilagay sa camera ang cellphone nito. Okay? 1, 2, 3, smile! O isa pa, waki naman. Tama na, nangawit na pang ako, kakangiti. Reklamo ni Natalie. Paano naman kasi sa gadyang ngiti mo? Nakita mo lang kagwapuhan ko eh, ang saya mo na. Lo, bakit bigla lakas ng hangin? Sige na, babay na, may racket pa ako eh. Namiss ko kayo. Aalis ka na? Kain ka na muna. Pag-aaya nga ni Yumi. Libre ko na. Ang bait mo yata sa akin, namiss mo talaga ako ah. Pero next time na lang kasi baka malit ako eh. Okay, sige. Tugon ni Yumi. Yumi Bells? May tatanong lang sana ako. Ano yon? Mas gusto ng babae kapag personal nagtapat ang lalaki, di ba? Oo naman, ba't mo natanong? Magtatapat ka na ba ng feelings mo kay Nida? Uy! Oo eh, kahapon nga sana. Kaso nga lang, may konting problema kaya hindi na ako nakapagtapat. Kapag nagtapat ka kay Nida, dapat maligo ka ha? Yung mabango ka, doon man lang bumawi ka. Naku, Natalie Coco. Ilantad ko lang tong kagwapuhan ko, sapat na. Lumayas ka na nga dito? At wala nang bumili mula nang dumating ka. Pagbibiro ni Natalie. Che, alis na talaga ako. Bye, Yumi Bells. Ingat, Monggo. Ani ni Yumi. Ipopost ko mamaya pictures natin ha? Itatag ko kayo. Sigaw nga nito. Sige. Tugod naman ni Yumi. Alam mo ate, si Kuya Franco in love na in love talaga sa'yo. Alam mo ba nakikita ko siya na nakatitig sa'yo kapag hindi ka nakatingin? Yung parang teenager na gusto magtapat ng feelings niya sa crush niya. Ganun si Kuya Franco kung makatingin sa'yo. Sa una lang yan, mananawa din sa pagmumukha ko yun. Naku, malabo yan. Eh habang tumatagal nga kayo, mas lalo kanyang minamahal eh. Kilig match ate. Magsasana all din sana ako, kaso minamahal din ako ng sobra. Speaking of minamahal, nandyan yung mahal mo. Asus, it's a prank. Totoo nga, ayan nga si Francis ho. Ngumiti at kumaway naman si Francis kay Yumi. Hay mahal? Ay, anak ng kuneho, nandito nga. Mahal, napadalaw ka. Siyempre, namiss kita eh. Kinikilig din naman si Yumi sa dalawa. I miss you too, mahal. Sila tita, nandito ba? Oo, nagluluto sila doon ni tatay sa kusina. Sige, pasok lang ako doon para makapagmano. Saad nga nito at nagtungo sa kusina. Sige lang, mahal. May mga umorder nga ng kanin at ulam kaya naging busy sila Yumi at Natalie. Miss, isang sisig sa akin, tsaka isang kanin. Dine in, sir? Tanong nga ni Yumi.
Oo, para mas ganahan akong kumain. Ang gaganda niyo eh, lalo ka na. Hindi na nga lang kumibo si Yumi at sumandok na nga ito ng order ng lalaki na nasa 30 anyos na. Narinig nga din yun ni Francis, kaya naman tinitignan niya ito ng masama at nang mapansin nga yun ng lalaki ay yumuko na lang ito. Ate Natalie, ako naman 2 longganisa po, tsaka isang kanin. Nandito na ulit si Ate Yumi ah. Saad naman ang binatilyo kay Natalie. Kumusta, Cholo? Kumusta si Judy? Ate Yumi talaga, palabiro pa rin. Nginitian nga lang siya ni Yumi at tinasikaso na ang isa pang bumibili. Cholo, eto na oh. Ani naman ni Natalie. Thanks ate.